mapagpalang umaga po sa atin, mga kapatid, una tigit sa ating Diyos na buhay, sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo po, simulan po natin ang umagang ito sa pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po ay umawit muna. Hallelujah. Awitin po natin ang Espiritong Banal. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, dakilain iyong pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Glorify your name. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Spirit Banal, kailangan ko ang iyong pagsama't pangyarihan. Ang puso ko'y lumalat, ang puso ko'y umiibig, ay nagnanis sa'yo. Sa piling mo ako ay lalago. Spiritong Banal, kailangan ko. Hallelujah, hallelujah. Ang iyong pagsama't kapangyarihan. Ang puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo kami lalago, Panginoon, ay lalago. Ngayon lumalapit ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, alaman ang puso ko, di maikukumpara. Ang buhay na mamasdan ka, sinasambat, minamahal kita. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsambat, salamat, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po sa patuloy na kalakasan, sa karunungan, Panginoon, na nagbumula sa inyong Panginoon. Maraming salamat dahil palagi niyo kaming binibigyan ng pagkakataon na ito, Panginoon, upang kayo aming purihin, sampahin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil na isang pribilehyo po, Panginoon, isang kagalakan na inyo pong magamit, Panginoon. Hallelujah. Dalangin po namin yung patuloy na pagsama ninyo sa bawat isa sa oras na ito, dahil tunay na walang kabuluhan ng lahat ng ito kung wala ang iyong pagsama, Panginoon. Kaya sa inyo po namin patuloy na itinataas ang lahat ng ito. Naway palagi yung mangyari nyo, yung kalooban nyo lang po umasa sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Una tigit sa ating Panginoon. Pangalawa po sa inyo, mga kapatid, saan man po tayong dako at panig ng mundo. Ako po si Brother JV Losada, dito po sa Door of Faith Church, Abu Dhabi, United Arab Emirates, sa pangunguna po ng ating buting pastor na si Pastor Nervin Javier. Isang kagalakan po muli na makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon at yung maihayag yung kanyang kadakilaan. Hallelujah. Bagamat tunay po na may limitasyon lang lahat ng yung kaalaman natin, ngunit dahil sa Panginoon kaya nating lahat gawin. Basta't magnasa lang tayo palagi sa Kanya. Ngayon ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay nagmumula sa aklat ng Nehemias, chapter 1, verse 2 to verse 7. At kung kayo po ay may Biblia, sabayan nyo na lamang po akong
basahin ito. Ulitin ko po, Nehemias chapter 1, verse 2 to verse 7. Sabi po dito, simulan po natin sa verse 1. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalyas noon ay ikasiyam na buwan ng ika-20 taon ng paghari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. Sa verse 2 po, nang dumating ang kapatid kong si Hanani kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda, kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkahibihag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila nawasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin iyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Purihin po ang ating pagkakabasa. Akin pong pinamagatang ito na ang panalangin ng taong matuwid. Ang panalangin ng taong matuwid. Sabi po, isa sa pinakamabisa na sandata natin sa buhay Kristiyano ay yung panalangin. Ito rin yung connection natin para hindi naman tulad kasi dati sa lumang tipan na nakakausap o maririnig natin yung tinig ng Panginoon, di ba? Kumbaga ito yung way para kung paano tayo makipag-communicate sa ating Panginoon. Ngunit hindi lahat ng panalangin tinutugon ng ating Panginoon, dahil tumitingin ang ating Panginoon dun sa loob natin, yung sa kalooban natin, kung totoo ba o yung paglilingkod natin o yung daing natin sa Kanya. Kaya itong si Nehemias po si Nehemias na anak ni Hakalyas ay pinangunahan ng muling pagtatayo ng pader sa Jerusalem ng panahon na ito, sapagkat nagiba po yung pader na iyon sa Jerusalem dahil sa hinayaan sila ng Panginoon na lusubin at mabihag sila ng Babylonia dahil sa kanilang pagsuway sa ating Panginoon. Kasama sa nabihag yung mga magulang po ni Nehemias sa Babylonia. At sa Babylonia na siya lumaki, si Nehemias po doon na siya lumaki. At nagsilbi siya sa hari na si Artaxerxes bilang tagapamagmahala ng inumin ng hari. Sabi po yun sa Nehemias chapter 2. Makibukas po kayo sa akin sa Nehemias chapter 2 verse 1. Na isang araw ng unang buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya akong nakitang malungkot. Doon po yun sa part na yun. At si Nehemias ay isang taong mapanalanginin. At nung nalungkot siya sa balita dahil nabalitaan niya po yung tungkol sa mga kababayan niya, agad siyang lumapit at nanalangin sa ating Panginoon at nag-ayuno. Yun po yung sabi sa chapter 1 verse 4. Nang marinig ko ito, naupo ako't napaiyak. Ilang araw ako nagdalamati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. At po sa verse 5 yung panalangin ni Nehemias. At bago harapin ni Nehemias yung kalaban, Nehemias ang kalaban,
At may mga kumukutya pa po sa kanila nung mga panahon na yon. Bago niya harapin, inanalangin muna siya sa ating Panginoon. Matindi yung pangungutya sa kanya dahil nga, 'di ba, sa bago sa nangyari na yon, inalaw ng Panginoon na masakop sila. Pero hindi nagpatinag si Nehemias sa pangyayaring yon. Patuloy pa rin siyang nanalangin at lumapit sa ating Panginoon para maitayo yung pader o yung muog po ng Jerusalem. At ang sagot niya sa mga umuusig sa kanya, dito po natin makikita sa verse 2. Nehemias pa din po. Nehemias chapter 2, verse 20. Yan. At ang sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo, ngunit kayo walang bahagi, karapatan o alaalaman sa Jerusalem. Makikita natin, mga kapatid, yung pananampalataya ng ni Nehemias sa ating Panginoon, na kahit nandun na minamaliit na sila, nilalait na sila, dinadaw na sila ng mga kalaban nila, pero si Nehemias, alam mo yung kampante pa rin si Nehemias na nanalangin, buong loob na nanalangin sa ating Panginoon, dahil alam niya na kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon, na yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At meron po ako ditong ginawang puod. Ito po ay dalawang bahagi. Excuse me po, ako po ay medyo Ito po, sabi, pagka tayo'y isang mapanalangin, bilang Kristiyano, na isang mapanalangining Kristiyano, ito yung mga pwedeng resulta ng pagiging mapanalanginin. Ang sabi po sa Nehemias chapter 2 pa din po, verse 4 to verse 8. Medyo maga, pero yan, sabi po, nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan, at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Huda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapagmahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay na aking titiran. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya kung tutusin, pwede niyang, alam ba, yung parang i-direct niya agad na sabihin dun sa hari yun, na kahit hindi niya gawing manalangin ba, kasi siya, katiwala rin siya ng hari, pero hindi, lumapit pa rin po siya sa Panginoon. Kasi nandun po natin yung katulad sa ating mga Kristiyano, di ba, minsan nagpaplano po tayo pero hindi natin kinukonsulta o nilalapit sa Panginoon. Parang minsan nakakalimutan natin na lumapit muna na pagka may gusto tayo, ganyan. Pero kasi kung wala yung pagsama o wala yung approval ng Panginoon, baliwala yun. Kaya kung sa makikita natin dito, bago siya lumapit o makipag-usap sa hari, si Nehemias, lumapit muna siya sa Panginoon. Kaya nung paglapit niya sa hari, binayagan agad siya ng hari, dahil pa rin yun sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po, sa bawat planuhin natin, unahin po muna nating isangguni lahat sa Diyos. Manalangin muna po tayo, panalangin muna natin, idulog muna natin sa Panginoon lahat ng plano natin, kasi sigurado po pagka nilapit natin sa Panginoon yan, palagi yung
bigay naman po natin, kung hindi man po tutugunin ng Panginoon yan, sure naman po tayo na mas para sa ikabubuti natin yung ibibigay niyang katugunan. Kaya sabi nga po doon sa Kawikaan chapter 3 verse 5, itong Proverbs chapter 3 verse 5 na hanggang 6, ano yun po natin yung hanggang 6, nang sabi po, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ibigay natin, ipagkatiwala natin lahat sa ating Panginoon. At sabi po dun sa 6, sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin upang ikay patnubayan sa inyong mga tatahakin. Purihan ang ating Panginoon. At at si Nehemias, balik po tayo dun sa kwento, si Nehemias, umasa pa din siya sa Panginoon. Nanalangin siya, kahit naman alam ni Nehemias sa sarili niya na malapit siya dun sa hari. Dahil nga tagapamahala siya, diba, nung inumin po nung hari. Pero hindi niya yun parang tinik advantage. Hindi niya yun sinabi nga ako sa hari. Alam mo nang pagka sa makasanlibot ang term, pagka may backer tayo, parang malakas ang loob, nakalimutan natin mas makapangyarihan pa rin yung Panginoon. Pero sa term natin sa bilang Kristiyano, kahit na sino pa yan, mas makapangyarihan yung Diyos natin, yung Diyos rin naman natin yung nagluklok sa tao na yan. Kaya wala pa rin silang may limitasyon pa rin yung lahat na hindi nila kaya lahat gawin. Ngunit yung Diyos natin Diyos natin is lahat kayang gawin, walang imposible sa ating Panginoon. At ang Diyos ang kumilos sa puso ng hari, diba? Nung after po manalangin ni Nehemias sa ating Panginoon, doon kumilos ang ating Panginoon sa hari. Kaya kahit anong sabihin po ni Nehemias, lahat binibigay ng hari. At sabi po dito, sa ating buhay, marami tayong gustong mangyari, matupad, marami tayong pangarap. Pero kapag lahat ng plano natin dinulog natin, inilapit natin sa Panginoon, at sa lahat ng desisyon natin o plano sa buhay, kasama natin ang Panginoon, walang makakahadlang po dun. Pag inalaw po yun ng Diyos, walang makakahadlang dun. Gagawa yung Panginoon sa, alam mo, sa mga hindi mo maipaliwanag na bagay. Kikilos at kikilos yung Panginoon. Minsan din natin mai-imagine, parang napaka-imposible, pero dahil wala nga pong imposible sa Panginoon, kaya hindi parang alam mo yung hindi na po natin dapat, hindi na dapat tayong mag-alala pa. Basta alam natin sa sarili natin, pinagkatiwala ko na to sa Panginoon, bakit pa ako mag-aalala? Kung hindi man to ialog ng Panginoon, alam ko mas maganda yung darating o yung ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nakakaranas man tayo ng kung ano man ba pang-uusig, normal po yun sa buhay Kristiyano. Kasi baka yung iba po nagtataka, bakit kung kailan ako lumapit sa Panginoon, ba't parang mas lalo ko itong nararanasan, dati hindi ko naman nararanasan. Ang ibig sabihin po nun, nakikita na sa atin, nandun na yung pagsama ng Panginoon sa atin. Yun nga yung nagpapatibay sa pananampalataya po natin. Kasi kung wala po tayong pagsubok, baka makalimutan na natin humingi ng tulong, o makalimutan na natin si Lord, diba? Kaya inaalok pa rin ng Panginoon natin yung mga pagsubok na yan, yung mga pang-aapi na yan. Kasi pero palagi nating isipin, wala pong binigay ang ating Panginoon na pagsubok na higit sa makakaya natin. Kaya palagi nating makakaya. At pangalawa po, hallelujah, pinagkakaloob ng Diyos ang katapangan. Ito po yung pangalawa, panghuli po. Ito po yung makikita dito sa Nehemias chapter 4 verse 8 to verse 9. Babasahin ko na lang po. Nagkaisa silang salakayin ang Jerusalem upang kami guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. At sabi po dito, baba po tayo sa verse 14 ng chapter 4.
Binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naroon, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at kamanga-manga si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Dito po yun yung pinalakas ni Nehemias yung loob ng mga kasamahan niya. Dahil nga ando na yung mga kalaban nila. Marami po yung kalaban nila nung panahon na ito, ngunit pinalakas ni Nehemias yung loob nung mga kasama niya. Nasabi manalangin at magtiwala dahil kasama nila ang Diyos sa oras na yon. Yan. Kaya nawala ang takot. After nun, nawala po yung takot ng mga kasama niya dahil nakita nila si Nehemias. Dahil nakita ni Nehemias kasi nung oras na yun, nakita ni Nehemias na parang pinanghihinaan ng loob yung mga kasama niya. Ngunit nung sinabi ni Nehemias yun, nawala yung takot nila. Nagtiwala rin sila sa Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, panghawakan natin palagi yung salita ng ating Panginoon. Huwag tayong mabahala, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa John 14:1, sa Tagalog po, huwag na kayong mabalisa at sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. O sabi po sa ibang version, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. At sa atin ngayon, sa atin naman ngayon mga kapatid, amen po, do not fear, God is with us. Purihin nating Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanila, at sa atin ngayon, ano ba yung mga kinakatakot pa natin mga kapatid? Kasi tayo syempre di natin maiwasan dahil tao pa rin tayo. Minsan may darating sa point na mababahala ka. Halimbawa kung sa may mga na dyan, may pamilya na may anak na, mga nanay at tatay na tayo ng pamilya, takot pa ba tayong mawalan ng pera? Takot tayong magutom yung anak natin, pamilya natin? Palagi nating isipin to palagi. Yung basic lang yan sa ating Panginoon, yung mga basic needs na yan. Basic na basic rin sa ating Panginoon yan. Kasi lang yan tawag nito, sabi nga ni Haring David, diba? Wala pang simula nung pinanganak siya, wala pa siyang nakita na anak ng Diyos o lingkod ng Diyos na namalimos, diba? Ultimo yung kahit yung mga ibon nga na malayang lumilipad, diba? Hindi pinapabayaan ng ating Panginoon. Tayo pa kayang mga anak niya, pinakamagandang nilikha niya, diba? At lahat ng kinakatakutan natin mga kapatid, lahat ng kinakatakutan, lahat ng pagsubok ay ilapit natin po palagi sa ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng katapangan, yung lakas ng loob para harapin natin yung mga pagsubok na yan at para masunod din natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya wag natin isipin na wag natin maliitin yung nagagawa ng panalangin dahil tinutugon ng Diyos po natin yung bawat panalangin ng taong matuwid. At yung hindi po palaging palaging nakatuon ng mata ng ating Panginoon sa tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya sabi nga po sa title natin, diba, ang panalangin ng taong matuwid. Kaya yung tinitingnan ng ating Panginoon hindi yung physical, kundi yung kalooban natin. At huling verse po, makibukas po tayo sa unang Pedro chapter 3 verse 4. At ang sabi po dito sa halip pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Hallelujah. At dahil kapag tayo ay palaging nananalangin, ano man yung hingin natin sa Diyos, na yung alam naman sa tingin ng ating Panginoon na ikabubuti natin ito, ay Kanya itong tutuginin. Kung hindi man, may mas better pa o may mas magandang plano yung ating Panginoon. Kasi yung iba na iinip, sasabihin, ba't ang tagal ko nang
naglilingkod. Lord, ang tagal ko nang pinapanalangin to, pero bakit wala pa rin? Kumbaga, nandun pa rin yung sagot ng ating Panginoon. Kung hindi man sagutin ng Panginoon yan, tulad nung nasabi natin kanina, tiyak na hindi man bigay ng Panginoon yung eksakto na pinanalangin mo, pero yung mas higit pa dun o yung mas maganda pa, dahil palagi naman yung plano ng Panginoon sa atin talaga palagi. Kaya minsan alam mo yung palagi na natin siyang naririnig yung aral. Minsan na ko po na iisip ko ba't parang palaging pinaparating sa akin ni Lord na yung tungkol sa pagsubok, yung mga ganon. Kumbaga ibig sabihin lang nun palagi niyang pinapaalalahanan tayo na kahit dumating man yung mga alon na yan, dadaan lang yan, pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung mga salita niya palaging nandyan para paalalahanan tayo. At sabi po dito ano man yung desire ng puso natin, ano man yung desire ng puso natin, ipagkakaloob ng ating Panginoon. At kapag tayo'y papanalanginin yung dati kung mahina man yung loob natin, takot tayong mag-share, takot tayong mag-testimony. Dati naalala ko po dumating sa point yung nagsisimula pa lang po mahina po rin talaga yung loob ko na tumayo kahit mag-testimony lang. Pero na-realize ko nung bakit kailangan nating mahiya? Yung Panginoon yung dapat nating ipagmalaki, di ba? Pero yung sa biyaya ng ating Panginoon, palagi tayong binibigyan ng Panginoon ng lakas ng loob para mapagtagumpayan yung takot. Yung tulad nung nasabi ko kanina hindi naman po, kumbaga may limit lang yung kaalaman natin. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, yung kalakasan, yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon palagi niyang binibigay sa atin. Kaya purihin ang ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong magpatuloy, mga kapatid. May mga problema man, ulit-ulit ko pong sinasabi, daraan lang po yan. Palagi nating panghawakan yung salita ng ating Panginoon. Lahat po ng bagay sa mundo, panandalian lang po yan. Pero yung kagalakan na maglingkod sa ating Panginoon, palagi po nating naisin anumang oras, parang alam po natin yung ating Panginoon nasaan man po tayo panig at dako ng mundo, naway patuloy pong makita sa ating buhay yung kaningningan o yung kaliwanagan po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y sandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah, glory to you, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Walang hanggang papuri sa inyo, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan. Patuloy kaming nagpapasalamat sa kabutihan ninyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita na aming narinig sa oras na ito. Maraming salamat sa pagsama ninyo, Panginoon. Maraming salamat dahil palagi niyo po kami tinuturuan, Panginoon, na kung paano na palaging magtiwala sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin patuloy yung gabayan ng bawat isa. Dalangin po namin patuloy na pagsama ninyo, Panginoon. Ingatan niyo pang inyong mga anak, inyong mga lingkod, saan man dako at panig ng mundo. Patuloy po kami pag-isahin, Panginoon, sa isang spirito na kayo lamang po yung maitaas sa aming mga buhay. Kaya sa inyo po namin tinataas at pinagkakatiwalaan lahat ng ito. Kung palagi mangyari ang kalooban niyo lang pumasin sa aming mga buhay. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakil at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon na inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. To God be all the glory po. God bless po sa lahat.